Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ito nga pala yung gagawin natin na 120,000 mAh power bank at car jump starter, mga ka-DIY. So para gawin to, madali lang naman. Syempre kailangan natin tong case na to para dito natin ilalagay yung battery at saka yung mga accessories niya. Sa battery na gagamitin natin, mga ka-DIY, ay ito. Ito yung 3140, tama ba? 30 by 140. Ang mga ka-DIY, meron nga palang mga kamusta sa inyo. Hello mga ka-DIY, subscribe! Ayan na, subscribe daw kayo, sabi ni Kid DIY. Ito nga pala yung 33140 lithium iron phosphate cells natin na 15Ah isa. So ginamit na rin natin to dati. Ngayon, ang gagawin lang natin configuration ay 4S2P, mga ka-DIY. So, paano siya naging 120,000 mAh? So, yung 15Ah is equivalent yon sa 15,000 mAh. So, times 8, kaya 120,000 mAh. Pero kung i-compute natin yung totoong capacity nyo talaga in watt hours, yan ay times 3.2 volts, 384 watt hours, or yung totoong configuration natin, dahil nga naka 2P, meron tayong 30Ah times 12.8 volts kasi 4S naka-series, 384 watt hours. So legit naman, no? 120,000 mAh. Pero 3.2 volts 'yon, mga ka-DIY. Ano lang 'yon? Ganyan kasi yung ginagawang strategy ng mga power bank na makikita nyo sa Shopee. Ang ginagawa nilang capacity, mga power station, ginagamit nila ay yung single cell lang, naka 1S, tapos i-add nila yung mAh para yun yung ilalagay nilang capacity. Kaya makikita nyo ang taas-taas ng capacity, no? Pero joke lang yun. Tapos naka 4S configuration, ganito talaga yung totoo niya. So na-explain ko na rin naman yun sa dati kong mga video eh. Pero yun lang, baka magtaka kayo paano naging 120,000 mAh yan. So ayun, walong 15,000 kaya naging 120,000 mAh yan, mga ka-DIY. Ngayon, kakailanganin din natin ito. Ito yung kinakabit natin sa sasakyan or sa battery para pang jump start. Nabibili lang naman to sa Shopee, mga ka-DIY. So, ito nga pala, meron tong blocking diode para kapag nag-jump start tayo ng sasakyan, yung battery, itong ating starter battery, papunta sa makina natin at walang babalik from starter papunta sa battery. So, binablock yun ng blocking diode. Kasi nga pang start lang naman yung gagawin natin. Hindi siya battery replacement. So ito, 8 piraso to, mga ka-DIY, is spot weld natin. Unahin nating buuin yung ating battery pack. Tapos mamaya pag-usapan natin itong ating enclosure. Pati yung mga accessories na isasama natin para maging 120,000 mAh power bank siya, mga ka-DIY. Tapos ito pala, ang maganda dito, iwan na natin to sa sasakyan. Doon na natin to i-charge. At kapag magka-car camping tayo, ay magagamit natin siyang power bank, mga ka-DIY. O, di ba ready na? Hindi na ako magbibit-bit pa. Nandun na lang to. Tapos kapag nagka-problema sa sasakyan, hindi na mag-start at nagka-problema tayo sa battery, ready tayo kasi nandun lang to sa sasakyan. Iiwan ko na to doon, mga ka-DIY. So, ayan, simulan muna natin yung battery pack. Gagawin natin ay 2P. So, tigda-dalawa yan, mga ka-DIY. And then, isi-series natin. So, ayan.
So, ayan mga ka-DIY, tapos na yung ating battery pack. Pansinin nyo, ito yung wire natin ng BMS. So, ito yung output ng ating BMS. Iko-connect na lang natin yan sa ating charging input tsaka load. Pero, nagkabit din ako dito ng makapal na wire. Ito ay 12AWG. Kasing kapal ng wire ng ating ito. So, ito yung ating pang jump start. Yung size ng wire na to ay 12AWG rin. So, yun din yung nilagay ko dito. Pansinin nyo, ayan ay rekta sa ating main positive at main negative. Kasi doon natin i-connect. Ito, mga ka-DIY. Lalagyan lang natin ng connector. Dito yan, rekta yan sa battery. Hindi na dadaan sa BMS. Ang dadaan lang sa BMS ay itong isang wire para sa ating charging at saka power bank load. Yung mga USB output natin, tsaka 12 volts output. Dito manggagaling yon. Pero yung para sa car jump starter, rekta yan sa battery mga ka-DIY, hindi nagagamit ng BMS. So ayan, balutin ko lang to ng shrink wrap and then tapos na tong battery na to. Pwede nating itabi. Tapos balik tayo dun sa ating case. So pansinin nyo mga ka-DIY, ayan siya. Naglagay ako dito ng ilaw. So 12 volts ilaw yan. Ayan o, binutas lang naman yan, tapos kinabit sa gilid. O, ayan lang. Tapos naglagay lang ako ng maliit na switch dito, papadaanin natin sa kanya. So bago pumunta sa kanya, dadaan muna sa switch. Tapos may isa pang switch dito. Ito naman yung dito sa output side na to mga ka-DIY. Yung switch na to. Sineperate ko lang yung sa ilaw. Ito sa ilaw. Kasi medyo malayo na eh. So kahit patay dito, pwede nating buksan yung ilaw kasi rekta siya. So ayan, sa output natin, meron tayo ditong 5.5 by 2.1 or 2.52 mm na barrel connector. So dalawa. So ito, pwede natin ikabit dito yung mga router o kaya DC fan. And then at the same time, ito na rin yung charging input natin. Meron tayo ditong USB output. Meron tayo ditong tatlo. Ayan o. So depende naman sa inyo kung anong bibilhin yung USB output. Marami namang nabibiling klase nito mga ka-DIY. At syempre, naglagay na rin tayo ng meter. So, kagaya doon sa ginawa natin dating power station, input-output lang naman ito. At saka itong connector na to mga ka-DIY, ito na yung para dito sa ating ayan, ikakabit na lang natin yan dyan mga ka-DIY. Ayan. So, pwede natin itong ikabit sa sasakyan para i-start natin. So, ayan naman, binutas ko lang naman to kagaya ng dati, alam nyo na yan. And then, pagkabutas, gamit lang kayo yung ano natin. Ito lang yung kailangan nyo dyan, mga ka-DIY, at saka yung barena. Kasi ito, matalim to, tsaka malambot naman yung plastic, kayang-kaya nito. So, ayan mga ka-DIY, ngayon, iguglo ko lang pala yung ibang parts, kasi ito, kagaya nito, walang lock. So, iguglo ko na lang yan. And then, proceed na tayo sa wiring pagka-shrink wrap ko nung battery mga ka-DIY. Para sa wiring mga ka-DIY, yung ating battery meter dito natin sa taas ikakabit yung battery at sa baba naman yung output. So, pagkukonektahin lang natin yung mga positive, ito yung positive nitong USB, positive nitong barrel at positive nitong barrel. So, gumawa na ako ng wire. Tapos yung negative naman, pagkukonektahin lang din natin, tsaka itong negative at itong wire na to. Kasi yung negative, yun yung padaanin natin sa switch. Tapos itong isang linya ng switch, dito naman sa output negative ng ating battery meter. So tingnan nyo ha, ihinang natin, tapos sundan nyo na lang kung gagayahin nyo mga ka-DIY. So positive muna, siyempre lagyan natin ng soldering lead. Tapos, itong wire din, lagyan natin ng soldering lead. Yan kasi yung technique, para madali na lang maghinang. Nilalagyan mo na kagad yung wire. So, ikabit natin. Kita nyo ba?
After no positive, negative naman mga ka-DIY. So negative dito. Mga ka-DIY, para naman dito sa ilaw. So ayan, pinutol ko lang yung isang linya, yung pula, yung positive. Papadaanin ko lang yan sa switch dito. So ihinang natin. So ayun na yung switch ng ating ilaw mga ka-DIY. Tapos itong wire pa niya, yung kadugtong niya, pinaka-supply niya, ikakabit lang din natin dun sa output ng battery meter. Kagaya nung kinonect natin ng output papunta dito sa USB at saka dun sa barrel. Na dumaan lang naman dito sa isang switch. So ganun lang naman, parallel lang naman lahat yan mga ka-DIY. So bawasin na natin to kasi masyadong mahaba. Ayan, tapos positive, negative. So ayan, ikakabit na lang natin yung supply ng battery, ay yung mismong battery dito sa ating connector at saka yung isa pang connector dun sa battery natin mga ka-DIY, and then tapos na to. So ito na yung ating battery pack. So binalot ko lang, dyan na siya mga ka-DIY. And then ito na yon yung i-connect natin dito. Itong wire natin na galing sa BMS, i-connect na natin dito. Diyan. And then ito naman, i-connect natin dito mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, after nating maikabit yung battery dun sa ating mga connector, kagaya niyan, ipakita ko sa inyo. Ito na siya. So ayan, yung 12AWG na wire, kinabit na natin dun sa connector. Nakarekta na yan dyan mga ka-DIY. And then yung isang wire naman, yung galing sa BMS, papunta na yan dito sa ating battery meter at saka sa output. So ito na siya mga ka-DIY. Tsaka yung ilaw natin nakakabit na rin. So testingin natin. Unahin natin yung ilaw. Kapag pinindot nyo dito, o yun o, meron na tayong ilaw. So itong mga ilaw na to, ito yung ginagamit sa mga truck, mga ka-DIY, yung mga ilaw nila sa gilid, ito yung ginagamit nila dyan. Ngayon dito naman sa ating power bank side, ito yung ating power bank kasi andito yung ating USB output, yung barrel connector, tsaka yung ating battery meter. Ito yung kanyang switch andito. Tinago ko lang din So ayan mga ka-DIY. So ngayon 13.19. Alam ko 17 to Iset ko ulit Itong meter na to, napakita ko naman na kung paano to ginagamit sa luma nating video.
So, same naman yung function niya. Pwede nyo i-adjust kung ano yung correct na voltage. So, alam ko 13.17 lang to. So, i-correct ko lang. Ayan, okay na yan. So, ngayon, pwede na nating testingin yung ating mismong car jump starter, mga ka-DIY. So, punta na tayo dun sa sasakyan para matesting natin. Isasalpak lang naman natin ito. Ikakabit natin dyan. Tapos ito na ikakabit natin sa battery. Pero i-charge ko muna ito, mga ka-DIY. So, maya-maya, punta ako doon sa sasakyan para subukan natin. So, charge ko muna, mga ka-DIY. Para i-charge nga pala, sabi ko, dito na yung charging input niya at the same time output. So, meron akong LiPo port charger 14.6. Isasaksak nyo lang dito, mga ka-DIY. So, magcha-charge na yan. Ayun, meron nang papasok sa kanyang wattage. So, ayan. Tapos, kapag meron ka namang isasaksak na ilaw o kaya itong ilaw ko mismo dito sa ating station. Ayan, dumilim, 'di ba? Alam ko 20 watts 'to eh. Testingin natin, isaksak USB tong ilaw na 'to para makita nyo yung ating USB output. So, ayan 20 watts. So, goods na goods yung ating USB output. Working din yung charging input. Yung sa ating car jump starter naman ang ating testingin, mga ka-DIY. Pero, i-full charge ko nga muna kasi baka mamaya mabitin yung ating battery.